Magandang hapon po sa ating mga kababayan at today is February 26 at 5:48 in the afternoon from Singapore. Magandang hapon po. Yung ating mga OFW will do something unique and special today. Pahihintulutan po natin na the term ho is sumampa yung ating mga OFWs na gustong sumali ngayon sa ating pagla-live. Ang magtungo lamang ho kayo sa comment section. Lagay nyo lamang po hashtag number 56, watching from, lagay nyo po yung lugar, and our friends here, the volunteers who are watching the technical side of our live, pasasampahin po kayo. Ito po, sa comment box, lagay nyo lamang po number 56, watching from, kung saan bansa po kayo. Ano? Para the term ho na ginagamit ninyo is mapasampa or I will entertain you today, we'll try something different sapagkat ang dami ho talagang nagre-request na kung maaari silang all the more maging bahagi ng ating pagla-live, mas higit na maging interactive yung ating pong direct line sa akin po, makapag-usap tayo, malaman din natin kung ano ang inyong sentimiento o ano po yung inyong damdamin. And bibigyan daan po natin yung mga OFW. Kagaya po ni Benji Pugales, halimbawa. Number 56 watching from, ilagay lang po ninyo Hong Kong at pipili po yung ating mga volunteers dito sa likod po ng ating mga camera na tumutulong po sa akin sa technical side. At sapagkat alam ho ninyo, napakalaki ng contribution ng ating mga overseas Filipino workers at mga migrant Filipinos na nag-contribute ng $38.3 billion sa ating ekonomiya last year in the form of your remittance. Maraming salamat po sa inyo and hindi ho kayo dapat isinasantabi. Kaya dito sa aking pagla-live, kasali po kayo. Pwede po kayong magkomento at maaari po kayong mapasampa dito sa ating gagawin ngayon, first of its kind dito sa ating pagla-live. Ngayon ay malversation ng PhilHealth funds. Ito po tila ang lumalabas ngayon doon sa naganap na oral argument sa Korte Suprema hinggil dyan sa PhilHealth funds. Tatandaan po nyo last year, kinuhaan ng 60 billion pesos ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Pera po yun ng manggagawang Pilipino, binabawas sa sahod ninyo. Itin ko, hindi pa po ninyo nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas na ibawas na po yung inyong contribution, mandatory contribution sa PhilHealth. Ano po yung ginawa ng Marcos administration? Kinuha. Ang tangka nilang kunin ay 89.9 billion pesos last year. Nakuha po nila ay 60 billion. Salamat sa Korte Suprema at nag-issue ng restraining order. Pinigilan ang gobyerno ni Bongbong Marcos na kunin pa yung natitirang 29.9 billion pesos. So 60 billion po yung nakuha nila. Malaki. Higit na malaki po yung nakuha. Subalit ngayon po tuloy-tuloy yung pagbibista dahil kini-question nga yung legalidad at constitutionality ng ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kinuha yung perang pinaghirapan ng manggagawang Pilipino at kinontribute sa PhilHealth at ginamit di umano pampondo nung mga projects or programang meron ng funding. Ganun po katindi ang pambubudol na patuloy nating nararanasan under Bongbong Marcos administration. Ano po lumalabas? Vigilant na po ang Korte Suprema. Importanteng pag-usapan natin yung ating titulo na malversation ng PhilHealth Fund sapagkat doon po tila papunta yung ginagawang oral argument na sa Korte Suprema na hindi po talaga dapat gamitin sa iba yung pera ng mamamayang Pilipino na dapat ay para sa PhilHealth o yung reserve din po to fund yung mga programa under RA 11223 o yung Universal Healthcare Law. Ito po yung batas na nagpapalakas sa ating insurance system kagaya ng PhilHealth. At lumalabas po dito, ito na po yung ating matagal nang sinasabi.
unconstitutional sapagkat malinaw sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 of our Constitution na all money collected on taxes levied for special purpose shall be used only for that specific purpose and no other. Ibig sabihin, yung pera po na isinantabi, kagaya ng 80% na makokolekta mula doon sa tinatawag nating buwis sa sin products, yung tabako, yung alak, yung mga gumagamit ng sweetener at matatamis na inumin, ang nakalagak po dyan 80% ay reserve to fund yung universal healthcare law programs kagaya ng PhilHealth. Subalit, ginawa nga po ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kinuha yung 60 billion, dapat yan ay 89.9 billion para daw pondohan yung ibang programa ng administrasyon niya. At sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Hindi pwede yan. I take special interest sapagkat pagkaho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself, na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po diyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28, at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa pong sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga ho,
nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera na PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan natin patuloy-tuloy dahil kanina ko nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines. Kayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun. Hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera nyo po ito. When we speak of national budget, pera nyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yang walang katuturan ninyong AKAP at AYIX, yang korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose
because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Eileen Samson Seniza, Attorney Vic, nakakainis ang makita ang mga surveys na wala ang name niyo po. Sinasadya po nila yan dahil natatakot sila na sa tulong ninyo tayo mapunta sa Senado dahil tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob. Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun. Masang Pilipino at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, kapag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka. At wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan, nautusan po. And I'm happy, normal ho, at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan. Hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. Naman ang nagsasabi niyan. Alam mo ninyo, kaming mga Duterte approved and certified candidate, at ako po bilang hakbang ng maisog, I abhor and I shun yung negative campaigning. Tayo po'y sumasagot lang sapagkat sinimula nila na mag-negative campaigning, wala pong masamang sagutin yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning, hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. So, yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan dyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Matatandaan po ninyo, hindi lang kasi PhilHealth ang kinuhaan nila ng 60 billion Yung DBP at Land Bank, hindi ba kinuhaan nila ng combined 75 billion pesos. Tapos hindi pa rin natin naririnig saan ginamit yung 117 billion pesos ng PDIC. Yung present budget naman po natin, binawasan nila ng 87 billion pesos more or less. Yung pondo po para sa pensyon ng military and other uniform personnel. Binawasan po nila yan at makikita nyo yan dito sa budget na unconstitutional at immoral at illegal at criminal na pinasa po nila. And dito po sa magaganap na preliminary conference, we are very eager to find out ano kaya yung ipakikita nilang tinatawag na enrolled bill. Sapagkat yung motion po natin na mag-issue ng subpoena at ipalabas yung original copy of the General Appropriations Bill at original copy of the enrolled bill ay pinag-utos na po ng Korte Suprema. So ilalabas po nila yan by Friday. Tingnan po natin dahil ikukumpara natin yung hawak natin na certified din na enrolled bill sa ilalabas po. Tayo kay Gab. Go ahead, Gab. Ayun si Rons. Hello, Rons. Kamusta ka? Hello po, sir.
Hi, Gab. Sir, may tanong lang po ako. Sige, sana mabuksan mo rin yung camera mo para makita ka rin. Ano lang po? Oo. Hi, Gab. Sir, Sir Vic, may tanong lang po ako about po doon sa nasampan niyo pong kaso sa BICAM report po. Ano po ang naging action po ng Supreme Court po? Meron nakatakdang hearing, yung preliminary conference, Gab, ngayong Friday. At pinadadala sila nung original copy ng enrolled bill at nung original copy ng General Appropriations Bill. Maganda yon dahil mabibigyan din yung ating mga abogado ng pagkakataong masuri kung ano yung maipapakita nilang enrolled bill. Dahil after naman ng hearing na yan, tayo po ay muling magla-live at magbibigay ako sa inyo ng update on what transpired sa Korte Suprema ngayong darating na Friday. But thank you, Gab, for your interest dito sa kasong ito. Makikita natin na hindi lamang yung mga academician, yung nandoon sa yung matatalino, yung mga nagmamarunong, kundi tayong mga ordinaryong Pilipino ay invested at interesado dito sa usaping budget. Thank you, Gab, ha? Taga saan ka, Gab? Saang lugar ka, Gab? Cavite po ako, sir. Taga Cavite si Gab. Salamat. Okay, we'll go. Thank you, Gab, ha? Salamat, Gab, sa iyong pagsali. Gano'n naman, lipat tayo kay Ron, si Virgo at 903. Kayo po yung next. Si Ron Skits. Hi, Ron. Oo. Hello, ano yung komento o yung kung may tanong ka o komento? Nakikinig sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Pakisabi lang ang iyong pangalan. Senator, hindi po tandang. Yes. Si Ron Evidal po ito, Senador. Actually, hindi naman po comment. Nais ko lang po magpasalamat sa inyo kasi patuloy niyo po ipinapaalam sa mamamayang Pilipino ang karapat-dapat nilang malaman kung nagpunong zero budget ng PhilHealth at saka po yung sa blankong BICAM report. Yan po yung nais kong ipagpasalamat sa iyo kasi malaking tulong po na nalalaman ng mamamayang Pilipino yung mga bagay na kamalian ginagawa ng gobyerno. Salamat po, Senador. Maraming salamat, Ron. Ginagawa ko lang ang aking ambag sa nation building at pinipilit ko lamang iangat ang antas ng pampublikong diskurso sa mga usaping panlipunan na mahalaga. At ito'y bahagi ng aking pagiging Pilipino, abogado at maisog. At maraming salamat din sa iyong pakikibahagi sa napaka-importanting usaping panlipunan na dapat lahat ng Pilipino ay kasali. Thank you, Ron. Thank you, Gab. I'll move to... Good afternoon po, Sir Senator. Good afternoon. Evening na yata. Good evening. Opo. Good afternoon po rito sa UAE po. Oo. Hello. Oo. OFW po kasi ako. Yes. Itatanong ko lang po, Senator, paano po kung safe po ba kung ang botohan ay by online? I want to ask lang po kasi nagda-doubt po kasi kami baka instead na yung boto namin kasi straight PDP malagyan ng ibang pangalan or something pag online po. Alam ho ninyo, wala akong... Kasi yun po yung Virgo, alam mo yung concern mo, concern ko rin at concern din ng maraming Pilipino. Safe ba? Hindi ko natitiyak, Virgo eh. But just the same, huwag tayong masiraan ng loob, gampanan ninyo yung inyong constitutional duty bilang mamamayang Pilipino. Bumoto kayo ng kung sino ang nais ninyo na maglingkod ngayong darating na midterm election. Bumoto pa rin kayo. Ang solusyon natin sa sinasabing baka magkadayaan o magkakaroon ng dayaan, dapat higit na maraming Pilipino ang lumabas at bumoto. At sa tingin ko, pag nangyari yan, no amount of cheating can alter or change the result of the election. Nararamdaman ko kung saan man kami umiikot na talagang matindi ang rejection sa nagaganap ngayon
na patuloy na pambubudol sa ating Pilipino. So Virgo, to be safe, yayain mo yung ating mga overseas Filipino workers dyan sa UAE. Yayain mo yung mga Filipino migrants dyan. Huwag tayong masira ng loob. Go out and vote on May 12, 2025. Tuloy-tuloy lang tayo at pagsikapan nating panalunin ang buong Team Suka o yung Duterte approved and certified senatorial candidates. Huwag po kayong maglala, Senator, kasi most of the Filipino people naman po dito sa UAE, vote straight po sila ng PDP. Lahat po ng OFW dito, sir. Maraming salamat. At hindi lang ho tayo matatapos sa botohan, ha. Pagkatapos bumoto, bantayan ninyo. O bantayan ninyo kung ano yung magiging resulta dyan. At pagka ibang-iba, mag-ingay kayo. Habulin natin kung sino man ang magtatangka o mandadaya ngayong eleksyon. At maganda yan, naririnig yung tinig ng mga OFW, ng ating mga miyembro ng Commission on Election dahil kinakailangan bahagi kayo rito. Last year, Virgo, $38.3 billion ang pinasok ng mga overseas Filipino workers, ng mga Filipino migrants sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya hindi pwedeng wala kayong tinig. Maraming salamat sa iyong pakikiisa ngayong hapon sa ating pagla-live. Maraming salamat po at pinakinggan niyo po ako, Sir Senator. Anyway po, good luck po sa ating lahat, lalo na po sa ating PDP laban, sa ating VP Sara as well po. Ingat po kayong lahat. Salamat kay Virgo, salamat kay Gab, at salamat kay Ron Skits. Ang ating next is si Nitro. Nitro OFW, you have the floor. Go ahead, Nitro. Ako po sa UAE. UAE ka rin, okay. Tapos ko lang rin ang live kanina. Actually, about this, sinusundan ko naman kayo. Mga interviews niyo doon sa ABS-CBN, saka sa iba pa. Nag-join lang ako dito sa direct interaction, sa interactive, kasi gusto ko lang manawagan sa mga kapwa OFW na sana bilang Duterte supporters at mga supporter ni na Atty. Vic at sa buong PDP laban, sana ipangampanya natin sila sa ating una-una dahil OFW tayo, meron tayong influensya sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anakan. Ikampanya natin sila sa ating mga kamag-anakan. I-follow rin po natin ang kanilang social media accounts para lagi tayong updated. At ganoon na rin po sa mga kagaya natin na maring na extra money na kaya namang mag-print ng mga campaign materials ni na Atty. Vic at sa iba pang PDP laban candidate. Ina-encourage nyo, pinapakunsapan ko kayo na mag-print na lang din po tayo ng ating mga sariling campaign materials para maikampanya po natin sila. Yan lang po. Salamat Nitro. Salamat Nitro, napakabuting tao mo at I hope to meet you one of these days. Kung kami man o kung ako man ay personal na makapasyal dyan, pasalamatan kita, napakalaking bagay. Alam ko, yung itinutulong mo at itutulong mo sa aming kampanya, sa aking kampanya ay galing sa sarili mong bulsa na pinagpuhunanan mo ng dugot, pawis at paglayo sa pamilya. And yet, you're helping us in whatever little way you can. Maraming salamat. Mag-iingat ka dyan sa UAE Nitro at maraming salamat din sa iyong pamilya at hinahayaan kang tumulong sa isang katulad ko. Thank you, Nitro. Thank you din kay you too. Yes, sir. Ay, ma'am. Good evening, sir. In behalf po ng PDP Japan Chapter, we support and campaign for you, PDP, Atty. Vic, and all the PDP candidates. Dito po kami sa Japan. RDUP members po ako and PDP members ng Japan. Katulad po nito, meron na naman po kaming rally ngayong March 16 and 23 para po sa campaign po ninyo at para po supportahan po natin si VP Sara. Thank you, sir, sa ginagawa yung pakikipaglaban para sa aming mga Pilipino. Maraming salamat. Lahat ng mga pinagpaguran po ninyo ay in the end of the day is makamtan po natin ang tunay na pagbabago at ang tunay na makabagong Pilipinas. Maranasan natin na ang mga ibang lahi naman ang namamasukan sa mga Pilipino bilang mga DH. Hindi po tayo ang pupunta sa ibang bansa, kundi sila ang pupunta sa ating bansa para mamasukan sa ating mahal na Pilipinas. Patuloy lang po, sir, kami po dito sa Japan
sir. Thank you so much. So much, sir. Thank you so much at mag-iingat kayo dyan sa Japan at I don't think I have to say na mag-iingat kayo sa Japan. Higit na safe sa Japan kaysa dito sa atin. Maraming salamat at magkita tayo when I visit Japan soon. Thank you. Yes, sir. Salamat ha. Thank you, thank you. God bless po. Ipapaabot ko rin sa buong slate natin ang iyong pagsuporta. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Support. Thank you. TV, Thank all you. the way. Thank you. Thank you, sir. Kaya Hayat naman, Hayat ba? Yes, sir. Hello. That's correct. Good evening. Ayan po. Good evening. Good evening po. Watching po from Taiwan. O Taiwan naman, hello. Opo. Oo. Ano po kami, sumusuporta po kami sa inyo at sa PDP Laban po at saka may katanungan po ako, sir. Sige po. About po sa PhilHealth po sana kasi nagtataka po kasi ako kasi pangatlong bansa ko na po kasi itong Taiwan. Mhm. So nagtataka po ako na bakit sa lahat ng napuntahan kong bansa talagang ang gaganda po ng National Health Insurance nila. May mali po bang ginagawa ang gobyerno at bakit hindi kayang gayahin ang ibang bansa? O kaya bang gayahin ng Pilipinas National Health Insurance ng ibang bansa? Kasi po talagang libre po talaga lahat pati gamot. Libre. So yun po yung katanungan. Maganda na meron tayong interactive at interaction sa mga overseas Filipino workers at Filipino migrants sapagkat meron kayong first-hand experience. Kagaya niyan, how the health insurance system works in your place. Kaya po dito sa Pilipinas yan, basta't wag lang pagnanasaan ang pera nating mga Pilipino. Yan po yung dahilan bakit nagkakaroon ng oral argument sa Korte Suprema hinggil sa illegal na pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos ng PhilHealth. At yun nga po yung ating title ngayon, malversation ng PhilHealth funds. Tila doon patungo yung direksyon ng magiging findings ng Korte. Ayokong pangunahan, pero talagang tama Hindi nila dapat pakialaman yung pera ng PhilHealth. In fact, kung talagang sobra-sobra pera ng PhilHealth, bakit hindi bayaran yung mga miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines na meron pang collectible na nagmumula pa nung nakaraang pandemya. So ang mali po rito ay nasa mali po yung puso at direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Imbis na palakasin ang ating health insurance program, sadya po itong pinahihina. Bakit ko nasabi? Kinuha yung 60 billion last year, dapat nga po yan ay 89.9 billion, kinukukunin nila. Buti na lang nag-issue ng TRO. And this year, kaya rin tayo nagsampa ng demanda Hayat dahil nga zero budget ang binigay nila sa ating health insurance. So ito yung ating linalabanan. At sana patuloy kayong maging bahagi at maging bahagi rin ng pagmumulat ng isipan ng inyong mga kamag-anak at higit pang maraming Pilipino na inyong kilala. Huwag tayong makontento sa ayuda. Huwag tayong makontento at umasa sa AYIX. Huwag tayong makontento diyan sa AKAP. Ginagawa nila tayong mga timawa na nanlilimos sa kanila. Pera natin yan. At kayo, malaki ang naiambag nyo sa ating ekonomiya. $38.3 billion last year. At hindi lamang yung pera, kinakailangan yung influensya ninyo sa inyong pamilya. Turuan nyo sila. Huwag tayong umasa dyan sa AKAP at AYIX. Walang patutunguhang mabuti yan. Ang pinakamainam na panlaban sa kahirapan at kagutuman, magbanat tayo lahat ng buto. Kagaya ng ginagawa nyo dyan sa ibang bansa. Thank you, Hayat, sa iyong pakikiisa. Tama po yan, sir. Kasi ayun nga po, sir, ni-educate ko rin po yung pamilya ko po. Maraming salamat po, sir. Kami dito sa Taiwan, sir, sa inyo po yung suporta namin. Go straight po kami sa PDP Laban. Thank you. Tayong lahat, sir. Thank you, Hayat. Thank you, thank you. Si Pulso, Kamin Pulso, pwede ho kayong magsalita na. Hello, sir. Hi, go ahead, go ahead. Yes, sir. PDP Laban po. Support. Shout out, basta. PDP dapat tayo, support. Bilang isang OFW ko na, sir, kasi paano pong simula ng po si BBM, parang ang dami ng krimen na nangyayari, ang daming rape, ang daming pinapatay. Ganun na, yung sa akin lang, sir, sa PDP Laban, meron pa bang yung naibabalik ko sana yung death penalty?
Yun po ang isa kong yun po yung aking isang pinapanukala bilang senador ninyo. Ibabalik ko yung kaparusahan, yung death penalty bilang parusa sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino at lahat ng mga taong gobyerno at mga banyaga o foreigner na masasangkot sa illegal drug trade. Yan yung aking pinapanukala. Hindi po madali, mapapalaban tayo, maraming harang dyan, pero yan po ang aking isusulong bilang senador ninyo. Thank you, Pulso, sa iyong pakikibahagi. Hi, Loverboy. Hello, good evening dito sa Pilipinas. Good morning, Atty. Dick. Good morning sa iyo. Nandito ako sa UK. Hello. Yes. Wala lang akong masasabi kung di masaya ako sa patungo na sa sinampa mo na kaso sa mga budget natin na mayroon ng kunti-kunti na umuusad. Paglaban mo, Atty. Dito lang kami. Kasali ko din po kami, Atty. Kasali ko din po kami. Maraming salamat. Hindi Kasali ko lang po kami, Atty. Thank you. Hindi ko kakayanin ito mag-isa. Hindi kakayanin ito ng mga kasamahang competitioners. Kailangan natin ang tulong ng bawat Pilipino. Para sa inyo ito, pera nyo ito, ako'y instrumento lamang na ibulgar yung mga katiwalian na gaganap sa ating bansa at sa ating gobyerno sa ilalim ng Marcos administration. Subalit, kinakailangan ko ang inyong tulong at hindi po natin magagawa mag-isa ito. Tulong-tulong tayo, mag-ingay kayo sa social media dahil wala na po yung mainstream media, wala na po yan. Yung batang sinalbahe, yung napabalitang unang kinidnap, hindi po lumabas sa mainstream media eh. Yung sinalbahe, yung daliri, hindi po binalita eh. Wag na po kayong umasa, kinakailangan natin social media, mag-ingay po kayo. Samahan niyo po kami dito sa pagbubulgar ng katiwalian at pagmamalabis ng gobyerno sa ilalim ni Bongbong Marcos. Hi Shane. Good evening po, sir. Good evening Shane. Hello. Good evening po. Sir, tatanong ko lang po about doon sa disallowance na pinag-uusapan about sa PhilHealth po. Alin po doon na itatanong ninyo? Yung sa PhilHealth po. Oo nga po, yun yung pinag-uusapan natin na illegal yung kanilang ginagawa dahil meron po kasing Republic Act na nagtatakda na yung pera para na nakokolekta sa sin tax o yung mga produkto ng mga sin products, yung tabako, alak, yung mga inuming matatamis ay dapat po yan ay para sa ating health system. Kinuha po ng gobyerno at ginamit nila sa kung saan sa ang proyekto di umano. Bawal po yan, yan po ngayon ang linilitis ng ating Korte Suprema. Pero habang lumilipas po ang araw ay nagiging mas malinaw na talagang illegal, immoral at invalid at unconstitutional and criminal yung pakikialam sa pondo nating mga Pilipino. Thank you sa inyo. Kay Crisel Andres, number 56, watching from Hong Kong. Kay Onir Limbag, number 56, from Marikina. Kay Kader, number 56, watching from Cotabato City. Kay Benji Pugales, number 56, watching from Hong Kong. Kay Mamers Alagasi, hashtag lang po yung linagay nyo, nakalimutan yung number 56 at kung saang lugar. At si Lu Loy, number 56 from Saudi Arabia, Mr. Senator. Thank you. So marami pong salamat. First time nating ginawa ito. And I think this will be our activity now para makasali ang higit na maraming Pilipino, mas maging interactive at matuto rin po ang mga kagaya kong nagnanais maglingkod at maging leader ninyo bilang senador kung ano talaga yung mga makabuluhang hakbang at bagay at tawag dito yung mga panukalang batas na dapat po nating isinusulong. So muli hihingin ko yung tulong. Yung mga Pilipino sa anumang bahagi ng mundo, yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, sana po ay matulungan ninyo ako mangampanya, ikampanya po niyo ako sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya, kaklase, kababata, kapitbahay, kaprobinsya at Pilipino sa anumang bahagi ng mundo. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, ang inyong aplikanteng pagkasenador, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat sa man pong panig ng mundo.